Isipin mo to, nasa bahay ka, tahimik ang paligid, tapos bigla kang nakaramdam ng kakaiba, parang masakit sa dibdib, hirap huminga, malamig ang pawis, wala kang kasama, wala kang matatawag agad. Anong gagawin mo? Ito ang realidad ng maraming matatanda sa Pilipinas. Marami ang mag-isang naninirahan, mag-isang kumakain, at minsan mag-isang humaharap sa mga emergency. Atake sa puso? Akala ng karamihan may oras pa para maghintay ng tulong. Pero ang totoo, ang unang ilang minuto ang pinakakritikal. Dito nakasalalay kung makaliligtas ka o hindi. Ang magandang balita, kahit mag-isa ka, may pag-asa. Basta alam mo kung anong gagawin at handa ka. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 7 life-saving tips na pwedeng literal na magligtas ng buhay mo kung atakihin ka sa puso habang wala kang kasama. Hindi mo kailangan ng medical training. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay tamang kaalaman, mabilis na aksyon at kaunting lakas ng loob. O huwag mo hintayin na maranasan mo muna bago ka matuto. Kaya kung senior ka na o may mahal ka sa buhay na nasa ganitong edad, makinig ka hanggang dulo. Dahil ang mga simpleng hakbang na ito, posibleng maging dahilan kung bakit makakausap ka pa ng mga mahal mo bukas. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1. Maagang palatandaan ng atake sa puso. Kapag iniisip ng mga tao ang heart attack, ang unang pumapasok sa isip ay yung eksena sa pelikula, biglang hawak sa dibdib, napapaupo sa sakit at bumabagsak sa sahig. Pero sa totoong buhay, hindi palaging ganito kadramatic. Minsan, simpleng parang heartburn lang o parang tinatamad ka lang o parang nahihilo ka lang ng bahagya. Kaya marami ang hindi agad nakaka-recognize na heart attack na pala ang nangyayari. Ano nga ba ang mga palatandaan na dapat mong bantayan? Paninikip o pressure sa gitna ng dibdib, parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib mo. Hirap huminga. Kahit nakaupo ka lang o hindi naman gumagalaw, parang hinihingal ka pa rin. Pawis na malamig, hindi dahil mainit o nag-exercise ka, kundi bigla ka na lang pinagpapawisan. Sakit sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng balikat, leeg, panga o braso, lalo na kaliwa. Pagkahilo o pagsusuka, para kang hilo na parang matutumba o parang nasusuka kahit wala namang kinain. Matinding pagkapagod, minsan parang na-drain ka ng lakas kahit wala kang ginawa. Ito ang mga early whispers ng katawan mo. Hindi ito palaging sumisigaw, minsan pabulong lang. Pero kapag binaliwala mo, pwedeng lumala sa isang emergency na hindi mo na makokontrol. Kwento ni Richard, 74. Isang hapon, habang umiinom ng kape sa kusina, nakaramdam siya ng paninikip sa ilalim ng leeg, parang sinisikmura. Hindi niya ito inisip na seryoso sa una, pero napansin niyang hirap siyang huminga at malamig na ang kanyang mga palad. Bigla niyang naalala ang nabasa niya dati. Hindi lahat ng heart attack ay nagsisimula sa matinding sakit sa dibdib. Kaya agad siyang naupo, kinuha ang phone at tumawag ng tulong. Ang sabi ng doktor sa kanya, kung hindi ka agad kumilos, baka hindi ka na namin naabutan ng buhay. Ano ang aral? Ang katawan natin marunong magsabi kapag may mali. Kailangan lang nating makinig. Kaya kung nakakaramdam ka ng kakaiba, lalo na kung kombinasyon ito ng pressure sa dibdib, hirap sa paghinga at matinding pagod, o wag mo nang i-brush off. Huwag mong sabihin sa sarili mo na baka hangin lang o pagod lang. Mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Dahil ang pagkilala sa maagang palatandaan ay ang unang hakbang sa pagkaligtas. At kung may senior kang mahal sa buhay, ituro mo rin ito sa kanila. Hindi natin hawak ang oras, pero kaya nating maghanda. Number 2. Tumawag ng 911 kaagad. Pagkatapos mong mapansin ang mga unang sintomas ng heart attack, ang pinakaunang dapat mong gawin ay isang simpleng bagay. Tumawag ng 911, agad. Walang hintayin ko muna kung mawawala, walang baka hindi naman ito seryoso, walang text ko muna anak ko o kapitbahay. Tawag agad sa emergency hotline. Dahil sa atake sa puso, bawat segundo ay mahalaga. Kapag ang puso mo ay hindi na nakakakuha ng sapat na oxygen, nagsisimulang mamatay ang heart muscle. Mas matagal kang naghihintay, mas malaki ang damage. Pero kung tatawag ka kaagad, habang papunta pa lang ang ambulance, naghahanda na ang mga paramedics. Dala nila ang gamit, gamot at karanasan para iligtas ka. Huwag kang magmaneho.
Huwag mong piliting dalhin ang sarili mo sa ospital dahil sa kalagitnaan ng biyahe baka mawalan ka ng malay o lumala pa lalo ang kondisyon mo. At kung mag-crash ka pa habang nagmamaneho, hindi lang sarili mo ang nalalagay sa peligro, pati ibang tao. Kwento ni Linda, 78. Habang nanonood ng TV, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod at parang sinasakal sa balikat. Napawisan siya at nanlamig. Una niyang naisip, text ko muna ang anak ko. Pero bigla niyang naalala ang sinabi ng isang nurse dati. Kapag mag-isa ka at may sintomas ng heart attack, tawag muna sa 911, i-text ang pamilya pagkatapos. Tinawagan niya agad ang emergency hotline. Dumating ang paramedics sa loob ng 10 minuto. Nang dumating sila, mas lumala na ang kondisyon niya. Pero dahil nakaabot agad ang tulong, naagapan siya. Sabi ng doktor, kung na-delay pa yon ng kaunti, baka ibang kwento na ito. Pro tip, i-set up ang emergency call shortcut ng phone mo. Ilagay ang phone mo palagi sa madali mong maabot, gabi man o araw. Kung hindi ka na makapagsalita ng maayos, pindutin lang ang emergency feature ng phone. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang sure na heart attack nga yan bago tumawag. Ang mga dispatcher, mas gugustuhin pa nilang matawagan mo sila ng wala pala kaysa tawagan mo sila ng huli na. Number 3, nguyain ang isang aspirin. Pagkatapos mong tumawag ng 911, ang susunod mong hakbang ay maliit lang, pero napaka-powerful. Nguyain ang isang aspirin. Oo, nguyain. Hindi lunukin ng buo. Kung may 325 mg na aspirin ka sa bahay at hindi ka allergic o naka-blood thinner na bawal dito, nguyain mo ito ng dahan-dahan kahit nanginginig pa ang mga kamay mo. Pero bakit mahalaga ito? Dahil ang aspirin ay tumutulong sa pagpapalabnaw ng dugo. Kapag atake sa puso ang nangyayari, kadalasan ay dahil may bara, clot, sa ugat ng puso. Ang aspirin ay nakakatulong pigilan ang paglaki ng bara. At kapag nguyain mo ito, imbis na lunukin ng buo, mas mabilis itong maabsorb ng katawan mo. Ibig sabihin, mas mabilis itong umepekto. Maaaring magbigay ito ng ilang dagdag na minuto. Minutong kayang magligtas ng buhay mo habang papunta pa lang ang emergency team. Kwento ni Joe, 72, isang umaga habang naglalakad sa loob ng bahay, nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib at pagkirot sa leeg. Naalala niya ang bote ng aspirin sa kitchen drawer. Naupo siya, nginuya ang isang tableta at tumawag ng tulong. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng cardiologist niya, yung isang aspirin na yon ang dahilan kung bakit hindi lumala ang atake mo. Importanteng tandaan, plain o uncoated aspirin ang pinakamabisa. Kung ang meron ka lang ay coated, nguyain mo pa rin. Mas okay na may effect kahit kaunti kaysa wala. Huwag mo nang intindihin kung wala kang laman ang tiyan. Mas mataas ang risk kapag walang aspirin. Laging i-check kung expired na ang gamot mo. Mag-stock ng bago kung kailangan. Maglagay ng aspirin sa mga lugar na madali mong makuha. Sa tabi ng kama, sa wallet, sa kusina, sa bag. Tip din sa mga mahal sa buhay. Sabihan sila kung saan nakaimbak ang aspirin mo. Para kung may mangyari sa'yo, alam nila kung saan kukunin. Minsan nakala natin maliliit na bagay lang ang walang epekto. Pero sa emergency tulad ng atake sa puso, ang maliit na tableta ng aspirin ay parang sandata, tahimik pero malakas. At higit sa lahat, ito ay isang simpleng hakbang na pwede mong gawin ng mag-isa. Walang doktor, walang kagamitan, pero pwedeng makapagligtas ng buhay. Number 4, umupo o humiga agad. Pagkatapos mong tumawag ng 911 at nguyain ang aspirin, ang susunod mong dapat gawin ay ito. Huminto, umupo, humiga kung kailangan, wag nang gagalaw. Maraming tao sa oras ng emergency, nagpapanik at gumagalaw pa, nag-aayos ng gamit, naghahanap ng tubig, naglalakad-lakad. Pero kapag may sintomas ka ng atake sa puso, bawat kilos mo ay nagpapapagod sa puso mo ng sobra. Ang puso mo, sa oras na iyon, hirap ng magbomba ng dugo. At kung kikilos ka pa, lalo mong pinipilit ang puso mong humabol. Kaya ang pinakamatalinong gawin, umupo o humiga sa komportabling posisyon at hayaan mong tumahimik ang katawan mo. Ideal position, umupo ng tuwid pero nakasandal sa sandalan. Paa nakalapat sa sahig, mga braso nakapahinga sa gilid o sa armrest. Kung nahihilo, humiga patagilid na bahagyang nakaangat ang ulo. Bakit importante ito?
Kapag hindi ka gumagalaw, nababawasan ang oxygen na kailangan ng katawan mo. Nakatutulong ito para bumagal ang tibok ng puso mo, gumaan ang paghinga at maiwasan ang biglaang cardiac arrest. Kwento ni Alice, 81. Habang nagwawalis ng kusina, nakaramdam siya ng pressure sa dibdib at parang may bumabalot na lamig sa katawan niya. Gusto sana niyang tapusin muna ang ginagawa niya, pero naalala niya ang payo ng doktor. Kapag naramdaman mo yan, tumigil ka, umupo, hayaan mo na ang ginagawa mo. Agad siyang naupo sa kanyang recliner chair. Huminga siya ng dahan-dahan habang hinihintay ang ambulance. Sabi ng paramedics, kung hindi siya agad tumigil at nagpahinga, baka bumagsak na lang siya sa sahig. Tandaan mo ito, hindi ka mahina kapag tumigil ka. Ang pagiging tahimik at kalmado sa gitna ng emergency ay tanda ng katalinuhan, hindi kahinaan. Kapag sinikap mong magpakatatag sa maling paraan, gaya ng pagpipilit tumayo, maglakad o ayusin pa ang paligid, baka ikaw rin ang magpasama sa lagay mo. Lalo na kung mawalan ka ng malay. Extra tip, kung umuupo ka sa silyang walang sandalan, tiyaking hindi ka nakasubsob. Panatilihing nakabukas ang dibdib mo para mas madali kang huminga. Kung kailangan, gumamit ng unan sa likod para suportado ang likod at ulo mo. Sa ganitong sandali, ang doing nothing ay actually doing something. Ito ang paraan ng katawan mong magpahinga at mag-ipon ng lakas habang hinihintay ang tulong. Maging matalino, hindi magaling lang sa labas, kundi marunong din mag-alaga sa sarili sa oras ng tunay na panganib. Number 5, buksan ang pinto para sa paramedics. Kapag nakatawag ka na ng tulong, ngumuya ng aspirin, at komportabling nakapwesto sa pag-upo o paghiga, isa pa itong simpleng hakbang na madalas nakakalimutan. Kung kaya mo pa, buksan mo ang pinto. Oo, parang maliit lang na bagay. Pero sa emergency, ang bawat segundo ay may halaga. Ang saradong pinto ay pwedeng mag-delay sa pagpasok ng paramedics at sa panahon ng heart attack, delays can be deadly. Pero bakit hindi sapat na hayaan na lang silang puwersahang pumasok? Oo, trained ang mga emergency responders para basagin ang pinto kung kailangan. Pero bukod sa dagdag oras, posibleng masaktan ka rin kung gumuho ang pinto sa harap mo. At ang pinakaimportante, sayang ang precious minutes na pwedeng sana ay ginamit na sa pag-stabilize sa'yo. Kwento ni Paul, 76, habang nakaupo sa sala, naramdaman niya ang pamamanhid sa kaliwang braso at paninikip ng dibdib. Agad siyang tumawag ng 911, ngumuya ng aspirin at dahan-dahan tumayo para buksan ang front door. Nakaabot siya pabalik sa sofa nang hindi nawalan ng malay. Pagdating ng paramedics, diretso silang pumasok at agad siyang naalagaan. Sabi ng emergency responder sa kanya, yung pagbukas mo ng pinto, yun ang dahilan kung bakit hindi na kami nag-aaksaya ng oras. Tips sa mga nakatira mag-isa o sa gated areas. May gate ka ba? Siguraduhing madaling i-access or may spare key ang kapitbahay o kamag-anak. Sa kondo, lagyan ng instructions ang security o admin. Consider a smart lock o medical lock box kung madalas kang mag-isa. Reminder, kung malayo ang pinto at delikado ng gumalaw, huwag mo nang pilitin. Kaligtasan mo muna. Mas mainam na hindi makapasok agad ang paramedics kaysa mawalan ka ng malay sa pagbubukas ng pinto. Pero kung malapit lang at kaya mo pa, gawin mo na agad. Maliit na aksyon, malaki ang epekto. Sa oras ng emergency, ang simpleng pagbubukas ng pinto ay parang pag-abot ng kamay mo sa mga taong tutulong sa'yo. Ipinapakita mo na handa ka at gusto mong mabuhay. Huwag baliwalain ang simpleng hakbang na ito dahil minsan ang pagkakaiba ng naagapan sa huli na ay nasa isang turn ng doorknob lang. Number 6, gamitin ang speakerphone at medical ID ng phone. Kapag naghihintay ka ng tulong habang may sintomas ng heart attack, ang cellphone mo ay hindi lang panawagan. Ito ang lifeline mo. At sa ganitong sitwasyon, ang isa sa pinakamatalinong gawin ay ang paggamit ng speakerphone. Bakit? Hands-free ka. Hindi mo na kailangang hawakan ang phone sa tenga mo, lalo na kung nanginginig na ang mga kamay mo. Makakapag-concentrate ka sa paghinga at pagpapakalma ng sarili mo. Mas maririnig ka ng dispatcher. Kapag speaker mode ang gamit mo, mas naririnig nila kung paano ka humihinga, kung may ingay sa paligid at kung huminto ka bigla sa pagsasalita, signs na baka nawalan ka na ng malay.
Bonus tip, kung bigla kang nanghina at hindi na makapagsalita, pwede pa ring marinig ng dispatcher kung anong nangyayari sa'yo. At dahil naka-on ang call, kahit hindi ka na makapagsalita, makakakuha pa rin sila ng impormasyon mula sa background sounds. Ngayon, pag-usapan natin ang isang super underrated pero powerful na tool, ang medical ID ng phone mo. Lahat ng smartphone ngayon, iPhone man o Android, may feature kung saan pwede mong ilagay ang mahahalagang impormasyon sa kalusugan mo. Pangalan, edad, allergies, maintenance na gamot, may diabetes ba, high blood, asthma, emergency contacts. At ang maganda rito, kahit locked ang phone mo, pwede pa rin itong ma-access ng paramedics. Kwento ni Susan, 79. Bigla siyang nawalan ng malay habang hinihintay ang ambulance. Pero dahil nakaset up ang medical ID sa phone niya, nalaman agad ng responders na may allergy siya sa penicillin at diabetic siya. Naiwasan siyang mabigyan ng maling gamot. At natawagan agad ang anak niya gamit ang emergency contact sa phone. Isipin mo, 5 minutong pag-set up pero posibleng magligtas ng buhay. How to prepare? Sa iPhone, buksan ang health app tapos medical ID. Sa Android, hanapin ang emergency information sa settings. I-set up mo ito habang maaga pa. Isama mo na rin kung saan nakalagay ang aspirin mo sa bahay. Ang cellphone mo ay hindi lang pang text, pang FB o pang TikTok. Sa oras ng emergency, ito ang boses mo kapag hindi ka na makapagsalita. Ito ang connection mo sa tulong. At ito rin ang tala ng medical history mo na pwedeng magligtas ng buhay mo o ng taong mahal mo sa buhay. Number 7. Huminga ng mabagal para patahimikin ang puso. Sa gitna ng heart attack, hindi lang katawan mo ang sumisigaw, pati isipan mo. Mabilis ang tibok ng puso, nanlalambot ang katawan, at ang utak mo parang may nagpapanik sa loob. Pero alam mo bang may isa ka pang sandatang pwedeng gamitin habang hinihintay mo ang tulong? Ang hininga mo. Oh, simple lang. Pero ang kontroladong paghinga ay makapangyarihang paraan para pakalmahin ang katawan mo at stabilize ang puso. Kapag natatakot tayo, natural na bumibilis ang paghinga natin. At kapag mabilis ang hinga, mas bumibilis ang tibok ng puso. Lalo pang binibigyan ng stress ang pusong hirap ng magtrabaho. Pero kung ikaw mismo ang magpapabagal ng paghinga mo, binibigyan mo ng signal ang katawan mo na kalma lang. Kaya natin to. Gawin mo ito. Huminga sa ilong ng dahan-dahan. Bibilang ka ng 4 seconds. Pigilan ang hinga mga 1 to 2 seconds lang. Dahan-dahang ilabas ang hininga sa bibig sa loob ng 6 seconds. Ulitin. Habang ginagawa mo to, isipin mo lang ang ritmo ng hininga mo. Huwag mong intindihin ang ingay, ang kaba o ang takot. I-anchor mo ang isip mo sa bawat pag-inhale at exhale. Kwento ni Frank, 83. Nasa loob siya ng bahay nang bigla siyang makaramdam ng paninikip ng dibdib at matinding pagkahilo. Muntik na siyang magpanik pero naalala niya ang breathing technique na itinuro ng doktor niya dati. Inhale, hold, exhale. Yun lang ang iniisip niya habang naghihintay ng ambulance. Pagdating ng paramedics, ang puso niya ay unstable pa rin pero hindi siya bumagsak. Hindi siya nag-collapse. Sabi niya pagkatapos, isa lang iniisip ko, kalma lang para mabuhay ako. Hindi nito masusolusyonan ang bara sa ugat mo. Pero pwede nitong pigilan ang katawan mo na mas lalong masira sa takot. Pinapakalma nito ang nervous system, binabawasan ang tensyon sa mga kalamnan, at tinutulungan ang puso mong manatiling matatag. At ang pinakamagandang part, pwede mong i-practice to kahit ngayon pa lang. Kapag nanonood ka ng TV, kapag na-stress ka sa traffic, kapag naglalakad o naghihintay, mas maging pamilyar ang katawan mo sa ganitong paghinga, mas automatic mo itong magagawa sa oras ng emergency. Sa oras ng krisis, hininga mo ang unang kaibigan mo. Kahit wala kang kasama, kahit wala pang tulong, huminga ka lang. Mabagal, malalim, at may tiwala. Dahil minsan, yan lang ang kailangan para makaligtas. Hindi mo kailangang maging doktor para makaligtas. Sa panahon ng heart attack, hindi mahalaga kung mataas ang pinag-aralan mo o kung marami kang pera. Ang mahalaga ay alam mo kung anong gagawin sa mga unang minuto. Sa video na ito, napag-usapan natin ang 7 life-saving steps na kayang gawin ng kahit sinong senior, kahit mag-isa. Alamin ang maagang palatandaan
tumawag agad ng emergency help, nguyain ang aspirin, umupo o humiga agad, buksan ang pinto kung kaya, gamitin ang speaker at medical ID ng phone, kontrolin ang paghinga para kumalma. Mga simpleng hakbang lang yan. Pero kapag pinagsama-sama mo, malaki ang epekto. Ito ang klase ng kaalaman na pwedeng literal na magligtas ng buhay mo o ng mahal mo sa buhay. Hindi mo na kailangang mahirapan sa pag-alala kung ano ang dapat gawin. Ngayong alam mo na ito, may power ka na, may plano ka na. Tanong namin sa'yo, alin sa 7 tips ang pinakatumatak sa'yo o gusto mong i-practice agad? Comment mo lang ang number ng tips sa ibaba at huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming channel para sa mas marami pang videos na makakatulong sa ating mga Pinoy seniors. Ang layunin namin, mas maraming Pilipino ang manatiling ligtas, malakas at may alam sa bawat hakbang ng pagtanda. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Stay safe, stay smart, and stay calm.